Paano nga ba ako gumagaling ng mabilis? Naghilom yung aking sugat pagkatapos ng operasyon. 1 week and 2 days na po. Ito ang gagawin ko. Mag-try akong maghugas. May dishwasher naman kami. Pero itatry ko lang ito. Ako mismo ang gumagawa para malaman ko ba kung kaya ko na o hindi. Gagawa talaga ako ng paraan dahil wala po akong katuwang dito kundi si Mr. lang. Dami din niyang ginagawa sa labas. Although na hindi siya nagtatrabaho this week. Itatry ko lang dahan-dahan. Hindi ko po ito dinidiinan. Ganyan lang. Pinapakiramdaman ko lang yung aking sarili. Feeling nahihilo pa ako. Para din ma-exercise yung katawan ko. Ay. Hindi ko to pwedeng tapusin. Kasi nanginginig yung aking tuhod. Kailangan kong umupo. Mag-try akong maglakad na medyo mabilis. I-check ko kung ilang minuto ba talaga ang makonsume mula sa bahay papuntang school. Naghatid ako sa mga bata ba. Nandito na po kami sa loob ng kindergarten. Then nakakonsume ako ng 15 minutes. So di bali, back and forth, 30 minutes. Kasi umalis kami ng bahay, 7:15 in the morning dito sa Slovakia. So far, yung aking nararamdaman, para akong nahihilo. Pero okay lang siguro to, baka mawala ko mamaya. Ay, thank you Lord, nakaabot na ako sa bahay. Akala ko, matumba na ako doon sa daanan. Dahan-dahan nga lang ako naglakad. Ay, grabe, ang laparoscopic. Hindi pa nga ako nakabihis. Umupo na kaagad ako. Siguro sa sobrang lamig, then mahangin, hindi nakayanan ng aking katawan. Nagpipray talaga ako habang naglakad na, Lord, sana makaabot ako sa bahay. Nang dilim na yung paningin ko ba, tumingala na lang ako sa langit. Yun na nga, parang nabawas-bawasan. And then, ang naramdaman ko naman, nagnanamb ang dito shoulder ko. Siguro kailangan ko talagang magpahinga ng ilang minuto, then saka maglakad ulit. Wala kasi akong pahinga kung di tuloy-tuloy yung aking paglalakad ba. Hindi ko naramdaman yung kirot ng aking sugat. Yung pagkahilo lang, nihingal din ako every time na maglalakad ako. Magtanong ako ulit nito sa aking surgeon sa second check-up. Ito po, kakarating ko lang. Naghatid ako sa mga anak ko. Ginagawa ko ito from Monday to Friday. Ay, ang walking ko, umaabot siya ng 60 minutes kasi 30 minutes sa morning and then 30 minutes doon sa afternoon. Dahil yung mister ko, pang morning shift siya. So, ako mo ang naka-in-charge sa paghatid sundo. Kaya nga, sinasabi ni mister kung kaya ko ba daw maglakad. Siyempre, sinabi ko din sa kanya na kakayanin ko at gusto ko rin talaga na ma-exercise yung katawan ko ba. Ito lang ang tanging paraan para magkaroon ako ng sigla. Kaya ginawa ko yun. Nakafeel ako ngayon ng parang nahihilo. So, kailangan kong umupo saglit para makarelax kaunti yung katawan ko bago ako mag-proceed sa panibagong homework ko dito. Pinupush ko yung sarili ko, pero may limit lang din. Yung paglalakad ko everyday, malaking tulong din sa akin kasi unting bumabalik yung sigla ko. 1 week and 4 days na po. So, ito itatry kong magwalis dito sa loob ng bahay. Kung kaya ko, ganito lang ang aking mga galawan. Medyo bloated pa ako. So far, sa naramdaman ko today, hindi na katulad nung previous days. So, nahahandle ko na po yung aking sarili. Itry ko na ditong ihila itong mga upuan. Unti-unti nang bumalik yung aking sigla. Diinan ko lang konti ang pagwawalis. Yung aking posisyon, nakaganito pa rin ako. Nafe-feel ko pa rin yung sakit kung i-strip ko yung aking katawan. Makaya ko na. Sana tuloy-tuloy na ito. Ayun. Thank you, Lord. May improvement na. Ang iniingatan ko po, itong mga sugat ko at saka yung pagkirot. Minsan, may nararamdaman din ako. Ang nararamdaman ko po sa ngayon, itong tuhod ko, weak. Sa shoulder, yung pagnanam, medyo nawala-wala na siya. Dito na lang sa kabila. Ang nararamdaman ko ngayon, yung mild lang na numb. 1 week and 5 days na po. Itatry kong tanggal ng damo dito sa garden. So maraming damo. So itry kong magbunot. Ganito lang po ako mag-upo. Yung sugat ko, steady lang. Hindi ko lang masyadong diinan ito. Try lang naman to eh. Kung kaya ba ng aking katawan. Dito ako kumukuha ng lakas sa aking tuhod. Itry ko na lang ganito na posisyon. More on tuhod ang ginagawa ko. Feel ko din dito sa aking sugat eh. Parang nandilim na yung aking paningin. Tama na. Meaning to say,
hindi pa talaga ako okay. Papasok ako at magpahinga. Mas marami yung aking rest kaysa galaw-galaw. Ang tagal kong makaupo, hindi naman ako pinipilit ni Mr. Dito po pala sa Slovakia, hindi ako pwedeng mag-rely sa biyanan ko. Hindi po nila ugali ditong humihingi ng tulong. Kung hindi na talaga namin kaya, saka pa kami hihingi ng tulong. Yung naghatid sundo ako sa mga anak namin, nagsabi talaga si Mr. kung hindi mo kaya maglakad, i-inform ko na lang yung parents ko para sila na ang maghatid sa mga bata. Ako mismo ang nag-volunteer na ako ang maghatid sundo para ma-exercise din ako ba. Tama din ako, sa una lang talaga na nahihilo ako. Kaya na-explain ko din kay Mr. yun na hayaan mo lang ako. Hindi ko naman pinipilit yung sarili ko. Iniiwasan ko lang talaga yung mabinat ba. Ang ginagawa ko, marami talaga ang nagsabi na mali. Pero sa sarili ko kasi, sinusubukan ko. Paano ko masabing kaya ko or hindi kung hindi ko susubukan ng isang bagay? 1 week and 6 days na po. So, kailangan kong i-try dito maglinis sa bathroom namin. Thanks God! May sigla na ako. Hindi na ako weak. May improvement na. Sa araw na ito, i-try ko ng medyo diinan ang paglilinis dito. Kaya ko na. Medyo okay na ang aking pakiramdam. Mas maganda pa pala kapag ganito ang gawin. After 1 week, kailangan na talagang gumagalaw ng mga light lang na gawaing bahay para talaga ma-exercise. Nagpapasalamat talaga ako sa nagiging decision ko. Anyway, dito sa Slovakia, sinabi na talaga ng doktor, pwede ako maglinis ng bahay. Huwag lang talagang magbuhat ng mga mabibigat na bagay. The better, kumilos every day. O akalain mo ito sa loob lang ng 1 week and 6 days. Ganito na ang nararamdaman ko. Bukas ang aking exact 2 weeks, may last follow-up check-up din ako. Natapos na po ako maglinis sa bathroom. So dito tayo sa kusina, maipapakita ako sa inyo paano nga ako gumagawa ng aking gawaing bahay. Hindi ko binibend ang aking katawan. Since na may kukunin ako dito sa freezer, itong aking legs lang po ang ibibend ko. Ganyan. Pwedeng parang nagsasquat lang ako, ganyan. Or pwedeng ginaganon ko yan. Tapos, isabay ko yan ang sa kabila. Hindi ko po binibend ang aking tiyan. Everyday ko to ginagawa. Kasi dito po ang aking lakas sa mga tuhod ko. At saka dito sa aking legs. Ganito talaga yung mga galawan ko. Sa pagtayo, kumakapit ako sa kahit anong bagay na pwede kong kapitan. Yan lang po ang aking pagtayo. Saka na ako tatayo ng normal. Every time na may pupulutin din ako, ang posisyon ko ganun pa rin. It's either na parang nagsasquat ako or lumuluhod. Yun ang ginagawa ko. Never akong i-bend ang aking katawan dahil hindi ko pa kaya. Masakit pa talaga yung aking mga sugat. After 2 weeks nito, mag-try na akong mag-bend kung kaya ko na. Sa ngayon, hindi pa. Nag-try na akong kumain ng isang pirasong ham. Kumain na po ako nito. Baked eggplant with ground pork. 3 piraso lang. Nag-try na din akong kumain nitong smoked pork. Ayan, pero hindi yung may taba. Ito lang sa ibabaw nito. May mga laman-laman yan. Yan lang kinain ko. Nag-try lang ako kung anong kalabasan. So far, thanks God, wala naman akong diarrhea. Pero isang beses lang yun. Hindi ko na inulit. Ay galing na po ako doon sa surgeon. And then everything is okay naman. Then tinanggal lang nila yung tahi ko dito sa 2 sugat na hindi nila natanggal yung first check-up ko. So today is the second check-up. Ang sabi ng doktor, yung mga food na try ko, bawal yun. Dapat daw makaabot ng mahigit 1 buwan bago kumain. Hanggat maaari, iwasan lang muna daw yun. Sinabi yun ni Vladimir sa surgeon. Pinagbawalan ako. As much as possible, iwasan muna daw ang mga ganong food. Focus daw ako sa vegetable, fruits, chicken breast, turkey breast. Huwag daw akong basta-basta kumain na may mga fat. Masaya ang aking surgeon. Sinabi ko sa kanya na okay na yung pakiramdam ko. But yung sugat ko lang medyo makati na. Nag-heal na daw yung sugat ko. So, nothing to worry. Lord, thank you so much. Successful ng lahat. Last ko na ito and then sinabi pa ng surgeon kanina, see you after 20 years. No way! Ayaw ko na, Diyos ko, ang hirap nun. Ayaw ko na balikan yun. Kaya, todo ingat na talaga ako sa aking mga food. Then, focus na ako
sa aking diet na small portion lang talaga. Ayaw ko nang kumain ng gaya ng dati. At sa kasamaang palad, nakakain pala ako ng marami 2 days ago. Kaya siguro sumasakit din minsan ang aking abdomen. O pwede na daw akong makalakad ng mabilis. Iwasan ko daw yung magbuhat ng mabibigat. Within 3 months yun. Nag-congratulate pa yung aking surgeon dahil successful yung surgery niya. Nagiging okay na yung pakiramdam ko. Bumalik na yung appetite ko sa pagkain. May karagdagan pa pala akong sasabihin sa inyo. Para ma-share ko din sa inyo. Before ang lahat, upo lang muna ako para ma-explain ko sa inyo ng maigi ba. Yung mga naipakita ko sa inyo, yun talaga ang ginawa ko. Kaya naghilom agad yung aking mga sugat. Malaking tulong sa akin kaya mabilis yung aking paggaling na normal na yung pakiramdam ko. Panginginig sa tuhod ko, unti-unti na rin nawawala. Nagpapasalamat talaga ako doon sa ginawa kong 5 days na walking. Hindi ko lubos akalain na ganun kabilis yung paggaling ko. Mga ginagawa ko dito sa loob ng bahay, kada araw yun. Ang iniwasan ko lang yung magluto dahil ayaw kong mainitan yung aking sugat ba, kaya iniingatan ko ito. Gustong-gusto kong gumaling kaagad. Lalong-lalo na dito sa Slovakia. Wala naman akong mga kapamilya na tatawagin ko para tulungan lang ako dito. No! Iba po dito sa ibang bansa. Mga kapitbahay ko dito, kapatid lang ni Mr. Hindi nga kami humingi ng tulong kinabiyanan eh. Nasa mindset talaga ng tao. Kapag nasa isipan mo na hindi ko kaya, hindi mo talaga kaya yun. Sinaksak ko sa aking kukote na kaya ko to. Thanks God talaga ako sa nagiging resulta. Within 2 weeks lang, kahit na yung surgeon ko nagsabi talaga your wounds healing well, hindi lang ako natuwa doon sa pagtanggal ng sinulid sa sugat ko, sa sobrang sakit na maihi ako na nanginginig ako doon sa sobrang sakit. Ikaw pa naman binigla sa pagbunot. Sabi pa ng nurse, okay lang yan. Sekreto at epektibong dapat gawin para maghilom kaagad ang sugat at pakiramdam. Unang-una, wag puro lang higa. After 1 week, kailangan talagang i-exercise ng katawan. Pilitin, tapos dahan-dahan, then more on relax lang. Sa mga ginawa ko, pinakita ko yun sa inyo hanggang sa umabot talaga siya ng 2 weeks. Ang nararamdaman ko, feeling better na po talaga ako sa awa ng Diyos. And of course, prayer na rin. Hindi nawawala ang hiling ko kay God na fast recovery lang, Lord. Parang awa mo na. Binigay talaga niya sa akin.